back sa ating channel na Isatrap. So ngayon magre-repat nga tayo ng mga mas bago nating mga Venus flytrap. Tulad nito, naka-setup ng isang planter lang siya, pero ito, dalawa yung cultivar na to. So Lips and Lashes and ano to? Akai Ryu. Ayan, ito yung nabawasan nung nakaraan, marami pa rin. Mag-out na tayo niya ng pailan-ilan sa mga susunod. Ito, Lips and Lashes, mukhang makapag-out na tayo. Marami-rami na to. So, ngayon, gagawin natin yung the same setup. No? Tulad ng ganito, gagayahin natin yan. So, ngayon, meron na ako dito nakuhang tray. Lumang tray lang yan, tinan nyo. Sira na yan. Tapos, nilagyan lang na, ang tawag dito, net. Shading net or any kinds of net na pwede nyo lagyan. Bakit lalagyan ng net? Kasi matatapon yung maliliit na perlite kung wala nyan. At lalagyan na nga natin ng perlite. So itong perlite na to, pinibili to ng, mas maganda ng bilhin to per sako kung talagang marami na kayong halaman. Pero kung konti pa lang, edi tiyaga tayo sa pa liter kasi hindi to kilo, per liter yan yung bentahan niya. Ayan. Kasi ano siya kumbaga porous na materials, kaya per liter ang imbis na per kilo. So pagka nag-handle kayo ng perlite, ingat kayo. Mas maganda mag face mask na lang kayo. Pero kung tulad ko na hindi na ako nakapaghanda ng face mask, huwag nyo na lang kumbaga isaboy, dahan-dahanin nyo yung paglagay, tapos basahin nyo agad para hindi kumalat yung ayan, tingnan nyo, dahan-dahan na nga lang yan. Meron pang mga fumes na nalabas. So, delikado yun. So, pwede nyo haluin. Ayan, mas maganda kung basahin na natin para hindi na malikabok. Basahin natin. Ingat lang kayo kasi pag binasa nyo yan, kaya ako pinipigilan yung pressure, magtatalsikan lang yan. Kaya pinipigilan ko. Ayan. So pag nabasa na, pwede nyo na yan, mas mamamanage nyo na yung paghahalo. Ayan. Pwede nyo rin hugasan yung medium para ready na talaga siya, diba? Kumbaga, ayun yung mga steps na pwede nyong gawin para mas mapanatili nyo na low minerals yung mga medium na nabibili nyo. Kahit na lihitin mong sphagnum and perlite yan, maganda nahuhugasan nyo pa rin. Diba? Pag ninuhugasan nyo, mas malamig yung medium, mas nagiging aerated at well mixed talaga. So pagka nahalo nyo na ng maayos, pwede nyo nang lagyan ng toppings. Yung toppings na ito manipis lang. So pansin ko na medyo manipis. Kulang pa to ng sphagnum moss, kaya dadagdagan natin. So may sphagnum moss tayo dito. Ayan. Lagay dito. Dagdag pa. Sa mga baguhan, mag-stay kayo sa 50-50 mix. 50% sphagnum moss and 50% perlite. Doon sa mga matatagal na at mas manage na nila yung humidity and temperature sa growing area nila, mas maganda yung mas aerated or mas maraming perlite. Mas madali kasing nakakalusot yung ugat doon sa medium at bukod doon, aerated nga. So mas aerated, mas maganda. Ibig sabihin aerated, mas nagsisirculate na maayos yung oxygen, yung air doon sa medium. So kaya nga usong-uso yung aeroponics, diba? Kaya dahil hindi na nakatanim yung plants, kundi nakahang na lang at nag-in-spray na lang yun, minimis na lang yun. So ayun, dahil gusto nilang mas aerated yung plants, mas maging aerated yung roots ng plants. So tayo, na-observe rin natin yun na okay rin. Mas madaling mag-ugat yung plants kapag mas maraming perlite. Mas madali kasi silang nakakakilos, kaya mas mabilis silang nahaba. Isang theory ko pa, dahil hindi sila makakapit ng gusto, kaya nagpo-produce sila ng maraming
roots. Kasi nga hindi sila makakapit. Yung gagawin nila, produce pa sila ng maraming roots. Kaya nangyari, ang daming roots pagka maraming perlite na nilalagay. Kasi hindi ganun katibay yung kapit nila sa medium dahil nga magaan to. So pero kung nasa greenhouse naman yan or nasa controlled environment, walang problema kahit puro perlite yung lagay mo. Kung nakita nyo na yung post ng mga nasa international community na ang kanilang medium lang ay perlite, totoo po yun. Na-try na po natin yun at effective talaga. So pero sa mga beginner, hindi ko na-advise yun kasi mas mabilis matuyo yun yung ganong klase ng mixture. So once na na-set up na natin yung ating paglalagyan ng mga halaman, yan, medyo gawin nating masinsin ng kaunti. Ang tekniko naman, ilalagyan ko naman siya ng mga mas magandang quality ng moss sa ibabaw kung may available. So dahil may available naman, lagyan natin siya ng mas magandang quality na moss. So ito yung mas magandang quality ng moss. Kaya ako nasabing mas maganda kasi mas buhay siya. Galing to sa live sphagnum moss, yung brown part ng live sphagnum moss. Kaya maganda na may mga propagation kayo ng sphagnum moss para nakaka-harvest kayo ng ganitong klase ng quality ng sphagnum moss. Yung mga pinagtabasan sa ilalim. So nakakakuha kayo ng ganitong quality kapag meron kayong mga propagation ng live. Yung ibabaw, itabi nyo, yung ilalim, gawin yung pang-toppings. Pag ginawa nyo yung pang-toppings yun, makakaasa kayo na tutubuan pa rin yun ng mga heads. Pero hindi siya ma-outgrow, hindi enough para ma-outgrow yung mga plants na mga itatanim nyo. So kaya maganda yung epekto sa kanya sa mga plants na maitatanim. So ayan yung medium na gagamitin natin. So VIP talaga yung medium na to kasi wala pa tayo ng mga ganong plants So ngayon lang pa lang tayo magkakaroon ng mga BFT cultivar na yan. Tulad nung kay Sir Alvin. So maganda rin yung paglalagyan natin syempre na medium. So kung humaba ng gusto to, puputulin ko yung mga bidding para hindi kayo masyadong mahabaan. Ayan. So ngayon, tilig ulit. So pagka nadidiligan kasi yung inyong medium, nale-level siya, mas nagiging firm yung medium, yung toppings nyo, nahuhugasan yung medium, kaya mas nakakasigurado kayong low minerals ito. Kaya lang maaaksaya sa tubig. Ayan, pero madalas naman umulan ngayon kahit na mainit ang panahon, kaya ayos lang. So pag sa tingin nyo enough na yan, pwede nyo na ang taniman. Ayan, so kukunin natin yung mga plants na itatanim natin. So ito yung mga i-repat natin, ilalagay natin dito sa pin-prepare natin ng medium. So kaya natin i-repat dahil medyo masama na rin yung lagay ng mga lumang medium. Hindi naman lahat pero karamihan sa kanila. Ang maayos lang ng medium isa. Ay, hindi, tatlo, ayan. Ayan, apat pala ito. So itong apat lang yung maayos ng medium. Walang algae. So yung the rest, may konting algae, yung iba talaga severe algae na at as in. Ayan, pero maganda pa rin yung plants. May mga kaibigan nga tayo na hindi na yung pinakikailaman kahit na puro algae yan. Basta healthy yung plants, hayaan na. Kasi ang observation yung algae nagiging lumot, pag tumagal, hindi nga lang sphagnum moss, kundi yung lumot na tumutubo sa mga dirty kitchen o kaya sa pader. Ayan, ganun yung lumot na yun na tumutubo sa kanya. May nakita tayo ditong isang heads ng sphagnum moss sa baba. So pagka pinatong mo yan, itutubo pa rin yan, kahit na medyo natuyo na siya, mabubuhay uli yan. So
May nagtanong sa atin yung bumili ng sphagnum moss. Sir, kailangan pa ba ng medium pag itatanim namin to? Hindi na. Hindi na kailangan ng sphagnum moss. Tubig lang. Dapat tamang patubig, tamang exposure sa sunlight. So, start na tayo mag-repot at kung may maipopropagate, mag-propagate tayo. So, ayan, unahin na natin yung mga healthy medium kasi hindi ko kailangan hugasan. Hindi tulad ng may mga tama na medium. Kailangan kong hugasan pa yan. So, ito muna ng mga healthy medium. Kaya healthy medium kasi kareripat lang rin yan nung na-acquire ko galing sa kanya. So, ayan. Collector din yun. At ayaw nga lang magpasabi kung sino siya. So, yan o. Akala ko healthy medium. May mga algae na rin pala. Pero pwede na to. Hindi na kailangan ng gasan. Basta hindi natin may sama yung mga karamihan ng algae doon. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung re-repat natin. Icistus. Ayan, hindi ko pa nare-research kung bakit Icistus yung pinangalan sa kanya. Pero ayun yung kanyang cultivar name. So, hindi ako basta-basta nabili ng cultivar pagka walang mga differences. Pero ngayon, no, dahil gusto natin mag-add, ayan na, ako na yung titingin kung ano pagkakaiba niya. Basta ang mahalaga sa legit na mga collector and keeper tayo bibili. So, ayan. So, ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga brown part, no? Or yung mga, yung mga nag-itim, nag-brown na. Kasi dahil nga itatanim ko siya uli sa new medium, gusto kong maging mukhang malinis yung pagkakatanim sa kanya. Kaya tinatanggal ko yung mga brown. So, at think pwede na rin tong hatiin. Mahaba na yung mahaba na rin yung rhizome niya. So, sa tingin ko pwede tong hatiin. Pero, paghahati na gagawin ko ay hindi totally hati. No, mag-experiment tayo. Yan. Baliin lang natin. Hindi natin nahatiin. Bali lang. Ngayon, bali lang. Ganyan lang. Tapos, ibalik natin dyan. Tsaka natin ilagay doon. So, kuha tayo ng medium. So, kung doon na lang ako kuha sa mas matataas na yung heads. Kasi kukunin ko lang yung heads, hindi ko kukunin yung ilalim para tumubo pa ulit. So, doon ako kukuha sa side na yan. Ayan, o. Kita nyo yan, ang tataas na ng mga sphagnum moss. Sumobra kasi yan, lalaylay na. Kaya kailangan bawasan na ito. So, ganyan ang pag-harvest ng mga green part ng sphagnum moss. And after some time, tutubo uli yun, yung mga kinuhaan natin doon. So, para hindi na rin kayo mag-arrange, no? So, ganun na lang gawin nyo. Putol-putol na lang ng heads. Kaya okay rin na bumili kayo ng mga propagated na naka-arrange tulad yung nasa Shopee store natin. Para hindi na kayo mahirapan mag-arrange ng sphagnum moss. Alam nung iba yan na naman nagpo-propagate kung gaano kahirap mag-arrange ng sphagnum moss. So, ayan. So, ito yung itatanim natin. So, dito na natin ilagay. O, lapit pala natin kasi dito yung Icistus. Ayan. So, lapit natin. So, ginawa ko kanina yun, yung binali ko lang yung rhizome. Kasi, ganun yung ginawa natin, di ba, last time, no? Yung kinat natin, gamit yung gunting na maliit, di ba? So, ngayon naman, hindi tayo gumamit ng gunting, binali lang natin yung rhizome. Bakit natin ginawa yun? Kasi mag-experiment rin tayo. So, hindi ko ina-advise sa iba na gawin yan, kasi baka magalit kayo dahil pumangit yung inyong Venus flytrap. Sa akin kasi,
normal na sa amin na biglang pangit yung aming Venus flytrap kapag after ng propagation o repotting. Makakaasa naman tayo na kung tama yung pagkakaripat mo, pagkakatanim, gaganda uli yan after some time. So ngayon, sunod na natin ay yung Harlequin. So dahil halos magkamukha siya, si Harlequin and Icistus pagdating sa kulay and size, medyo ilayo natin para hindi magkahalo-halo, di ba? Ang ginagawa ko ay alternate ko yung red and green cultivar para hindi ako nalilito kung alin sila doon. Pwede rin naman nalagyan nyo ng division or ng harang. So, ito hindi ko na ito hahatiin kasi newly propagated to. Sabi nga niya, sir, wag mo nang kunin tong Harlequin kasi kaka-divide ko lang no? Siguro nahiya rin siyang i-ibenta sa akin. Sabi ko, sige, lagay mo na dyan, huwag kang mag-alala. Hindi ito first time na makabili ako ng newly divided. Basta't sinabi sa akin ng newly divided, okay lang sa akin na bilhin. Wag lang yung bibiling ko na fully established tapos ang ipapadala sa akin ay newly divided or yung nawala na nung ibang parte niya. So ayan, ito na siya ngayon. Tapos itatanim natin dito. Ayan. So, gaano kalalim yung pagkakabaon nyo, sir, ng plants, no? Yung para matabunan yung white part ng rhizome. Minsan mas malalim, lalo na to kasi hindi pa ganoon ka-establish para hindi ma-expose yung ilalim ng plants. So, sunod natin ay alisin na natin to. Kilig na natin yung iba. Tapos isunod natin yung medyo iba yung kulay. Siguro itong Archangel. Bibili na ako ng mga tag kaya lang hindi ako makachamba ng yung pre-shipping na tag. Ayan, kasi kung tag lang bibilin ko baka mas mahal pa yung shipping price. Ayan, lalagay ko muna dyan yung Archangel tapos i-transfer natin to. So, ayan. So, maliit pa to si Archangel natin. So, hindi na muna natin nahatiin to. Pero babadian natin ang kaunti. Hindi natin ihiwalay. Bali lang. Oops. No, natuluyan. So, i-ano na natin to, itanim. Ayan. Sabi ko, bali lang. Natuluyan to. So, ayan. Hindi nakatiis yung plant mismo. Or masyadong napalakas yung hila natin. Ayan. So, ayan. Tapos itatanim na natin doon sa harapan ng tag. So, kapag magpo-propagate kayo ng more than one plant, make sure na may tag talaga siya. Tapos, kung magkakasama pa, lagyan nyo ng division. Para hindi magkalabo-labo yung mga plants niyo. Tapos, isunod natin yung ito. Dahil kakaiba rin siya, si Hanika butterfly, no? Saan na kaya natin lagay ito? So, dito na lang. Dito. Hanika's butterfly. Hindi pa masyado na ito pero kinuha ko na kasi ayan, para meron na tayong ganitong cultivar. Tsaka gusto ko rin makita kung gaano siya katagal lumaki. Sabi nga nag-comment sa atin dyan sa page sa YouTube,
Mas maganda kung bibili ka ng maliit, no? Bukod sa makikita mo kung paglaki niya, saka yung masaya na pakiramdam na napalaki mo yung plant, mas mura, sabi nga, kaysa dun sa mga full-grown mother plant. Ayan. So, hindi ko na masyadong lilinisan to kasi masyadong maninipis yung petiole. Kukuha na lang ako ng mga live sphagnums dito. Ayan. Tapos itatanim mo na siya without propagating yung plants. So, ayan. Pansin ko nakabaon na yung plants sa ang haba, pero nakabaon siya. Sa ilalim yung mahabang parte niya. Sabi nung isa nating kakilala, kaya daw nagtatago sa ilalim yan. Pagka sobrang init, maaring dahil sa grow light mo, or nagtatago sila sa radiation para hindi sila matuyo. Tapos yung mga susulpot sa ibabaw ay yung mga acclimated. Ayun yung observation ng kakilala na. So, sunod na natin ay yung ito. Ito na lang pala, ito. Ano to? Ano? Tingnan ko kung nasan yung label niya, hindi ko makita. Kailangan ko reviewin yung pagkakabigay sa akin. Okay, hindi ko muna ito ipapakialaman. Kaya hindi ko makita yung tag. So, ano yung nahulog yun dyan? Or, ito wala. Cockatch. Yan. Ito yung susunod natin. So, pag walang mga tag, isang malupitang backread yan. Kasi kailangan mo malaman talaga yung totoong name niya. So yun ang ginamit niyang medium ay coco, peat moss. So okay rin yan, peat moss. Pero kailangan meron kang TDS meter na mapababa mo talaga ito. Kasi maaring mabuhay ito ng ilang panahon dito, pero pagka yung peat moss lalong tumaas pa yung minerals niya, hindi na maganda yun sa plants. So make sure na matanggal natin yung mga algae dahil ayaw natin makontaminate yung newly mix natin na medium dito. Nag-rot yung ibang part ng plants dahil sa pagkakaroon ng algae. So bawas tayo ng mga slimy na part ng plants. Ayan. So hindi ko na siguro ibibideo lahat kasi papadilim na at wala pa kaming nakakabit na bagong ilaw dito sa taas. Ginawa ko kasing ilaw dito, nilagay ko muna sa bahay nung aso namin para may ilaw sila doon. Napundi kasi yung ilaw doon. So ngayon ito, bibilisan na natin kasi magagabi na, magdidilim na. So babaliin ko rin to, tsaka ko itatanim yung bali na hindi madidetach. Yan lang, konting bali lang, balik, tapos lagyan na natin ng live sphagnums. Ang churi natin ay maaring magkaroon siya ng mga iba pang growth point kung babaliin natin yung kanyang rhizome. So kaya natin binabali. So titingnan natin kung tama yung ating churi. Yan.
So nagawa na natin actually dati, kaya lang ngayon yung term na ginamit natin bali lang. Ang ginawa kasi natin dati, tinanggalan natin ng mga new growth point, 'di ba? Yung mga pausbong pa lang, tinanggal natin 'yon. So ang tendency yung naiwan na rhizome na walang growth point, nag-produce na maraming rhizome, nag-produce na maraming plantlets. So similar yan dito sa technique na ginagamit natin ngayon. So anyway, yun lang muna yung ating video. Kasi anong oras na. So nagdidilim na dito rin sa growing area. Hindi lang halata sa camera pero medyo madilim na. So ito yung mga natanim natin. Nakita po yung pa ako na malinis naman. So ayan. Ito pala yung moss. So ito yung tinanim natin. Ayan. So ayan. So ayan, natapos na natin yung ating pagre-repat. So 12 cultivar yan. At yan nilagyan natin ng live sphagnum moss. Lagyan rin natin ng mga division, temporary division na ibig sabihin na yung hati nung paso para hindi tawag dito, sama-sama sila. So didiligan na lang to, tapos ilalagay na natin doon sa taas, sa labas. Ayan. At medyo nasisikatan sila ng shade, no? Nasa shaded area sila. So nasisikatan lang sila ng morning sunlight and late afternoon sun. Ayan, natapos na rin yung replant namin at paglalagay ng mga live sphagnum moss sa bawat mga cultivar na bago. So sana ma-secure natin to na buhay yung sphagnum moss. At syempre gayon din yung mga tinanim natin. So yung ating experience namutulong talaga yung live sphagnum moss para mas madaling mabuhay yung mga carnivorous plant. So kaya natin ginawa to. So ayan, dito dami. So majority ng mga pag-repat na to si Mrs. ko yung gumawa. So tinulungan ko na lang para matapos agad at makababa na kami. So ayan. Medyo naghihingalo na tong etong sprayer. Alam nyo ba itong sprayer na to, hindi pa to na-charge mula nung binili ko. So okay yung battery na nabili natin. Ang tanong kung magcha-charge ba siya ng maayos. Kasi yung isa kina-charge na namin ngayon. Tignan namin kung after ng charging gagana siya ng tulad nung una ko siyang nabili. Kasi unang beses ko pa lang naman itong na-discarga at ngayon nga i-charge na namin. So may mga nakita ako dito na marami-rami na. Siguro mag-out na tayo na ito after 2 to 3 weeks kasi malalaki na rin yung iba. So may mga halo to ng red cultivar and green cultivar. Nakakatawa nito may mga vigorous na upright na naman. So abangan nyo yan kasi meron tayong upright na mabili, ayun yung black star. Paubos na yon, medium na lang yung natira. At yung mga mother plant, syempre hindi ko na ibebenta yon. Ilan na lang yung mother plant na available. So usually yan nagtitira ako ng isa or dalawa. So yan pala yung mga natanim natin. Kung nag-wonder kayo bakit parang luma naman yung medium na ginamit ko, ito pa rin talaga yung medium na ginamit namin. Kumbaga nilagyan na lang namin ng live sphagnum moss. Wala naman kasing diferensya yon. Wala namang severe algae dun sa mga medium na meron tayo dito. So ito yung bago na tinanim natin. Nandito na lahat. Total to ng 12. Kung daw nakakamali 12 cultivar. So maganda tingnan pagka bago yung medium. So ayan. Yung magandahan ako dito yung whip and lashes. Ito. Diba? Ang ganda yan. So meron ng mga medium size na mga pang-out yung tsura. Lalaki na yan. Medyo nakatatago lang. Pwede siguro tayo mag-out yan. Tsaka itong Acai Ryu. Mag-out natin tayo siguro yan. Ganyan kalalaki yan. Pagka full size. So ito marami na rin to. Ano ba to? ARPC. Yan. Ang dami na ng ARPC pala. Ito nagustuhan ko dito sa ARPC pagka full sun.
bansot siya na upright, matataba. So at least naga-upright, diba? Tapos medyo reddish yung petiole. Tapos kitang-kita mo yung mga ugat niya, yung ugat ng petiole. So napaka-healthy na cultivar. So ito yung iba. So mukhang ayun, red dentate to. Titan, ilan na lang itong natira. May mga iba na na-decline yung health, tulad na lang halimbawa ng Latinus. Itong werewolf spawn, mukhang medyo nasunog siya. Ilang linggo ko rin kasi hindi nabisita, kaya ayun, hindi naagapan eh. Pero okay pa naman, good pa rin. So it will just take some time bago uli siya gumanda. Ito maganda rin to, B52 and Slux Giant. Isa sa mga giant cultivar. So B52 is Slux Giant. So hybrid siya, cross siya ng B52 tsaka ng Slux Giant. Orca marami na rin, pero gusto ko pagandahin muna yan bago mag-out. Pangit mag-out ng alanganin. Okay naman yung Orca, kaya lang hindi siya kasing ganda nung gusto ko siyang ma-observe niya. So anyway, ito na muna yung mga repot natin. Pasensya na kung medyo madilim na, ganitong oras na tayo natapos. Pasado alas 8. Siguro ngayon 8:30 na. Ayan. So yun lang muna. God bless sa inyo. Mag-i-edit pa ako sa baba para may upload natin to at mapanood nyo. So sana natutunan nyo na yung pag-repot, no? Huwag kayong matakot. Tapos pag may chance, gamit kayo ng Spaglumos. Ayan. Tapos pwede kayong mag-experiment, pero ingat-ingat lang kasi baka maubos naman tulad ng mga ibang mga nangyari dun sa ibang cultivar. Hindi naman naubos, kumbaga nag-decline lang talaga yung propagation. Hindi na maganda na. Pumangit pa kasi ginanahan tayo ng propagation to the max. Ayan. Pero okay naman, makaramihan naman gumanda tulad na nung halimbawa niya. No? Ang liit lang niya nung nakuha ko ngayon. No? Lumaano na. Parang siya. Para siyang mas maganda pa sa Black Star. Tingnan niyo yung itsura. Astig, di ba? Ayan. So, hahayaan ko lang lumaki ang mother plant na yan. Yung mga, eto ay yung i-out natin, yung mga medium size. So, yan lang muna. At salamat sa inyong panonood. At ingat po kayo. God bless and bye-bye.